Mga kasaysayan vibe, gasgas na sa pandinig ang pa-main character na pangako ni General Douglas MacArthur noong World War II, ang walang kamatayang I Shall Return. Ang kanyang madula at feeling pelikulang pagbabalik sa Leyte noong Oktubre 1944 ay isang over-the-top na kaganapan na simula raw ng paglaya natin sa kamay ng Japan. Pero bilang isang historiador na mahilig mag-overthink, tinatanong ko ang sarili ko, naisip niyo ba ang plot twist kung hindi natuloy ang dramang ito? Paano kung na-realize ng Amerika na i-ghost na lang ang Pilipinas at dumiretso sa ibang bansa para matapos na ang gulo? Sa episode na ito, hihimayin natin ang isang alternatibong timeline na baka bumura sa pagkakakilanlan natin. Handa na ba kayong makita ang kabilang mukha ng ating nakaraan at ang mga sikretong baka ikinagulat nyo? Para magets nyo ang bigat ng tanong na ito, kailangan nating balikan ang magulong sitwasyon sa Pasipiko noong 1944. Sa panahong ito, ang mga alyado, lalo na ang Amerika, ay bumibida na at nakakakuha ng momentum laban sa lumiliit na imperyo ng mga Hapon. Ang strategy nilang island hopping o ang pagtalon-talon sa mga isla ay nagresulta sa pag-agaw ng mga strategic na pwesto sa Pasipiko. Habang papalapit ang mga kano sa mismong Japan, nagkaroon ng matinding bardagulan sa loob ng kanilang military leadership. Ang pinag-aawayan nila ay kung ano ang susunod na malaking hakbang matapos makuha ang Marianas. Dito na nag-clash ang dalawang malalaking pangalan sa military na may magkaibang opinyon kung paano ba talaga tatapusin ang paghahari-harian ng Japan sa Asya. Sa isang panig, nandyan si Admiral Chester Nimitz, ang feeling matalinong commander ng US Pacific Fleet. Para kay Nimitz at sa mga kasama niyang mahilig sa strategy sa Navy, ang Pilipinas ay hindi practical na target. Ang kanilang alternative na plano ay tinawag na Formosa First Strategy. Ang suggestion ni Nimitz ay iskip ang Pilipinas at ibuhos ang lahat ng puwersa sa Formosa o Taiwan na ngayon at sa mga isla ng Okinawa. Ang logic sa likod nito ay puro militar at logistics lang. Kapag nakuha nila ang Formosa, mapuputol ang supply line ng Japan sa Southeast Asia. Ibig sabihin, wala nang langis at iba pang materyales na magpapatakbo sa kanilang war machine. Para kay Nimitz, ito ang pinakamabilis at pinakabrutal na paraan para sakalin ang ekonomiya ng kalaban at pilitin silang sumuko agad. Sa kabilang panig naman ng bardagulan ay si General Douglas MacArthur, ang feeling bida ng Southwest Pacific area. Para kay MacArthur, ang pagbabalik sa Pilipinas ay hindi lang basta military move. Isa itong padip na moral at pampulitikang obligasyon ng Estados Unidos, kunwari, todo drama niyang ipinaglaban na ang pag-iwan sa milyon-milyong Pilipinong patuloy na nagdurusa sa ilalim ng malupit na pananakop ng mga Hapones ay isang ultimate betrayal na sisira sa reputasyon at karangalan ng Amerika sa buong Asia as if naman. Pinipilit niya na ang Pilipinas sa isang loyal na sidekick na nag-alay ng buhay para sa bandilang Amerikano noong Bataan at Corregidor. Higit pa rito, nangatuwiran si MacArthur na ang pag-bypass sa Pilipinas ay mag-iiwan ng isang dambuhalang puwersa ng kaaway sa kanilang likuran, na bantaraw sa kanilang mga communication lines. Ang banggaan ng dalawang strategy na ito ay hindi lang tungkol sa mapa, kundi tungkol sa mismong clout at kaluluwa ng foreign policy ng Amerika noong panahon ng gyera. Ang matinding away-bata sa pagitan ng Navy at Army ng Amerika ay umabot na sa sukdulan, kaya kailangan na ng seryosong awat mula sa pinakamataas na lodi. Noong Hulyo 1944, nagpatawag si Pangulong Franklin D. Roosevelt ng isang confidential na meeting sa Pearl Harbor, Hawaii, yung parang barangay settlement lang. Dito, nag-face-to-face sina MacArthur at Nimitz para ibida ang kani-kanilang mga plano. Sa totoong life, alam nating lahat na nanalo ang madamdamin at pa-victim na script ni MacArthur. Napaniwala niya si Roosevelt na ang pag-save sa Pilipinas ang dapat na top priority. Pero para sa episode na ito ng Kasaysayan Vibe, iibahin natin ang plot twist. Isipin natin ang isang senaryo kung saan mas pinakinggan ni Pangulong Roosevelt ang military logic ni Admiral Nimitz. Paano kung sa mahalagang araw na iyon sa Hawaii, ang naging desisyon ay i-scene zone muna ang Pilipinas, unahin ang Formosa at Okinawa. Sa sandaling mapirmahan ang order na yon sa ating alternate universe, ang fate ng Pilipinas ay nag-ghost ng tuluyan. Ang mga dambuhalang barkong pandigma, ang libo-libong eroplano at ang daan-daang libong sundalong Amerikano na pang-landing sana sa mga baybayin ng Leyte at Lingayen ay biglang nag-change route. Naglayag sila pa north, iniiwan ang kapuluan ng Pilipinas sa isang malalim at nakakabinging thank you next.
Ang mga Pilipinong palihim na nakaabang sa mga shortwave radio, umaasang marinig ang balita ng pagbabalik ng mga kano ay aasa lang sa wala. Ang iconic na I Shall Return ay magiging isang malaking scam, isang bulong na unti-unting kakalimutan na lang ng panahon. Habang ang makinarya ng giyera ay tuloy ang ikot sa ibang lugar, ang bansa natin ay maiiwang nakalak sa loob ng isang madilim na kulungan kasama ang isang sugatan pero desperado at delikadong monster. Ang mga natitirang tropa ng Imperyong Hapon na natrap sa ating mga isla. Pagpasok ng huling quarter ng 1944, mas nagiging exciting ang buhay sa Pilipinas sa nakamamatay na paraan syempre. Dahil walang balak sumugod ang mga kano, naisipan ng mga Hapon na mag-staycation muna at maghanda para sa forever na pagtatanggol. Para sa mga Pinoy, congrats dahil mas matinding hirap at pang-aabuso ang papremyo sa inyo. Hindi ito matatapos sa isang mabilis na putok ng baril. Parang toxic na relationship lang na dahan-dahan kang sinasakal at inuubos. Yung inaasahan mong darating na mga alyado, drawing lang pala yun kaya hello na lang sa madilim na kawalan ng pag-asa habang nakikipagpatintero ka kay kamatayan araw-araw para lang makakita ng bukas? Paalala lang, may mahigit 400,000 sundalong Hapon na nakakalat sa buong bansa noon parang mga unwanted guests na ayaw umalis. Dahil na-bypass ng Amerika ang bansa, nag-ghost tuloy ang napakalaking hukbong ito at na-stranded dito. Putol ang signal at supply mula sa Japan dahil bida-bida ang Amerika sa dagat at langit malapit sa Formosa. Isipin mo, 400,000 armadong dayuhan na gutom at desperado isang malaking pabigat sa mga Pinoy na wala nang makain. Para hindi sila mamatay sa gutom, ang hukbong imperial ay walang ibang alam kundi lalong pigaan ang mga lokal na resources. Agresibong nakaw, pagkumpiska sa mga ani at hayop habang ang mga Pinoy ay nganga na lang para sa pamilya nila. Ang walang hiyang pag-angkin ng mga Hapon sa lahat ng bagay ay nagresulta sa isang epic fail na ekonomiya ng Pilipinas. Ang agrikultura na dapat ay gulugod ng bansa, ayon, nabali kasi bakit ka pa magtatanim kung nanakawin lang naman ng mga dayuhan. Ang mga industriya, nag-shutdown na rin dahil wala ng materyales at kuryente. Ang pagtitinda sa ibang probinsya, good luck na lang dahil sa higpit ng mga guwardiya at kawalan ng sasakyan. Balik ancient times tayo sa barter system, kung saan ang mamahalin mong damit o gamit, ipagpapalit mo na lang sa isang dakot na bigas o kamote. Ang ekonomiya nating pilay na nga tuluyan ng nalumpo at binaon sa hirap na hindi pa nakikita ng mga henerasyon bago nito. Sa gitna ng pagkawasak ng lahat, pati ang pinansyal na sistema ay sumuko na rin. Ang perang papel ng mga Hapon, na mas kilala bilang Mickey Mouse money dahil sa sobrang joke nito, ay tinamaan ng hyperinflation na pang world record. Kung sa totoong history ay kailangan mo ng isang bayong na pera para sa isang kilong bigas, sa senaryong ito, baka kailangan mo na ng isang buong kariton ng pera para lang makabili ng isang itlog. Mas mahal pa ang tissue paper kaysa sa perang nilimbag nila. Ang puppet government sa Maynila, ayun, dekorasyon lang, walang magawa kundi panoorin ng mga Pinoy na mahulog sa bangin ng kahirapan at kawalan ng pag-asa. Ang pinaka-award-winning at nakakanginig laman na plot twist ng bagsak na ekonomiyang ito ay ang pag-arangkada ng isang higanting taggutom na walang preno, lalo na sa mga siksikang lugar gaya ng Maynila. Pagdating ng 1945, kung wala ang mga kano na magpapaayuda at rasyon, ang kapital ng bansa ay magmumukhang set ng The Walking Dead sa laki ng sementeryo ng mga buhay na patay. Ang food security ay magiging isang malaking joke dahil mapipilitan ang mga tao na imukbang kahit ano alagang hayop, daga, insekto at pati mga damong may lason, game na. Ang mga kalsada ng Maynila ay mapupuno ng mga taong skinny legend sa sobrang payat na nagmamakaawa para sa isang kagat ng pagkain. Ang mga sakit na trending dahil sa malnutrisyon gaya ng biri-biri at scurvy ay mabilis nakakalat, nauubos sa mga bata at matatanda. Ang tinatawag na Great Famine ng Maynila ay magiging isang humanitarian disaster na mas malala pa sa kahit anong bardagulan sa giyera. Pero syempre, hindi naman papatalo ang mga Pinoy dahil kilala tayo sa pagiging resilient kahit wala nang makain. Dahil lumalala na ang sitwasyon at mukhang nag-ghost na tayo ng tulong mula sa labas, ang desperasyon ay magbubunga ng mas matinding main character energy sa pakikipaglaban. Ang mga guerrilla na dati ay waiting lang sa signal ni MacArthur para mag-all out ay napilitang mag-solo flight para protektahan ang kanilang mga barangay laban sa mga abusadong Hapon. Ang mga bundok at probinsya ay magiging pugad ng mga rebel era na galawan. Ang mga patagong atake,
pananabotahe at pananambang sa mga patrol ng Hapon ay magiging daily routine na lang. Ang buong Pinas ay magiging isang kumukulong kaldero ng armadong rebelyon na hindi lang dahil sa Pinoy pride, kundi dahil sa matinding kagustuhang wag mamatay sa gutom. Sa isang side, andyan ang mga gerilyang loyalist pa rin sa USAFFE kahit parang wala namang label. Ang mga grupong ito, na pinamumunuan ng mga opisyal na naka-escape mula sa Bataan at Corregidor ay sige pa rin sa pakikipaglaban para sa mga kano at sa Commonwealth Government na nakabakasyon sa labas ng bansa. Umaasa silang someday ay babalik ang mga alyado isang malaking sana all. Pero habang tumatagal na walang dumarating na ayuda, bala o budget, ang kanilang power at galing sa bakbakan ay unti-unting maglalaho. Ang strategy nilang wait and see at chismis gathering ay magmumukhang walang kwenta sa harap ng araw-araw na kalupitan ng kalaban. Ang kanilang loyalty sa isang bansang tila sin-zoned na sila ay masusubok ng malala at marami sa kanila ang mawawalan na ng gana at motivation sa buhay. Sa kabilang side naman, at ito ang major na pagbabago sa ating what if history, makikita natin ang mabilis na pag-glow up ng hukbalahap. Ang kilusang ito na pinamumunuan ng mga leader na red flag ang peg dahil sa koneksyon sa Partido Komunista ay hindi na aasa sa I shall return ng mga Kano. Ang kanilang advocacy ay hindi lang basta palayasin ang mga Hapon kundi ang magkaroon ng social reform gaya ng lupa para sa mga magsasaka isang tunay na game changer. Dahil walang mga Kano na umaeksena, ang mga Huk ang magiging pinaka-organisado, pinakamalaki at pinaka-aggressive na tropa sa bansa. Mabilis silang makakakuha ng clout at suporta mula sa mga naghihirap na masa sa Central Luzon at unti-unting sasakupin ang iba't ibang probinsya habang gumagawa ng sarili nilang secret government at sariling mga rules. Dahil sa magkakaibang trip at ambisyon, asahan mong magsasapakan ang mga gerilya sa halip na magtulungan. Habang ang hukbalahap ay busy sa pag-expand ng teritoryo at pag-promote ng kanilang sosyalistang pangarap, ang mga maka-Amerikano at mga elitistang mas mahal pa ang lupa kaysa sa bayan ay nanginginig na sa takot. Para sa kanila, hindi lang basta kakampi laban sa Hapon ang mga Huk, kundi mga salot na banta sa kanilang mga ari-arian at status quo. Ang mga patagong sabotahe, agawan ng armas at agawan ng suporta mula sa mga komunidad ay magiging normal na lang. Wasak ang pagkakaisa laban sa dayuhan dahil mas importante sa kanila ang sariling interes sa gitna ng gulo. Sa madaling salita, mga kakasaysayan vibe, ang pagiging isolated ng Pinas ay recipe lang para sa isang bonggang civil war na walang winner. Napaka-ironic na sitwasyon. Nag-uubusan ng lahi ang mga Pinoy sa ilalim mismo ng ilong ng mga dayuhang mananakop. Habang chill lang ang mga Hapon sa pag-maintain ng kontrol sa mga lungsod, ang mga Pinoy sa bundok at baryo ay nagpapatayan dahil lang sa pagtatalo kung sino ang dapat maging bida pagkatapos ng yeyera. Ang mga patayan, kidnapping at pagsunog ng mga nayon na pinaghihinala ang kalaban ay magiging daily routine. Ang dugo ng mga Pinoy ay dadanak hindi lang dahil sa mga Hapon, kundi dahil sa kamay ng kapwa nila Pinoy na mahilig sa internal na away. Watak-watak ang bansa mula sa loob at mag-iiwan ito ng mga sugat sa lipunan na hindi basta-basta maghihilom. Ano naman ang gagawin ng mga Hapon sa lumalalang kaguluhang ito? Dahil wala silang malaking labanang kailangang harapin laban sa mga Amerikano, ang buong atensyon ng militar ng Hapon ay ibubuhos nila sa pagpulbos sa mga gerilya. Maglulunsad sila ng mga walang awang pacification campaigns na ang totoo ay brutal na counter-insurgency lang. Ang mga tinatawag na zona kung saan tinitipon at pinapahirapan ang buong komunidad para lang maghanap ng rebelde ay mas magiging malupit at madalas. Gagamit sila ng mga tactics ng pananakot, public execution at pagpapahirap sa mga inosenteng sibilyan para lang makakuha ng impormasyon. Ang buong bansa ay isa sa ilalim sa isang mahigpit na batas militar kung saan ang anumang hinala ng pagsuway ay diretso sa kamatayan. Ang pananakop ay magiging isang walang katapusang serye ng mga masaker at paglilinis sa buong kapuluan. Pagdating naman sa Maynila, ang ating distinguished na kabisera, ang kapalaran nito sa senaryong ito ay magiging ibang klase pero parehong malagim. Sa totoong kasaysayan, nawasak ang Maynila sa loob ng isang buwan ng matinding bakbakan noong 1945. Pero kung hindi dumating ang mga Amerikano, hindi ito makakaranas ng ganoong mabilis na pagkawasak. Sa halip, dadaan ito sa isang slow purge o mabagal na paglilinis. Unti-unting hihigpitan ng mga Hapon ang sakal sa lungsod.
Magsasagawa ng mga araw-araw na pag-aresto, pagpatay sa mga pinaghihinalaang espiya sa Fort Santiago at pagkakait ng pagkain sa mga tao. Ang lungsod ay hindi buburahin ng mga bomba, kundi unti-unting mamamatay mula sa loob dahil sa takot, gutom at sakit. Isang tahimik at napakahabang paghihingalo. Fast forward tayo sa Agosto 1945. Sa labas ng Pilipinas, tuloy ang rampa ng mga alyado sa kanilang mga plano. Matapos nilang pagdiskitahan ang Formosa at Okinawa sa gitna ng madugong bakbakan, handa na ang Amerika na tapusin ang usapan. At heto na ang grand finale, ang pagbagsak ng 2 atomic bomb sa mga lungsod ng Hiroshima at Nagasaki sa Japan. Dahil sa matinding pagkawasak na ito at sa biglang pagsali ng Unyong Sobyet sa gulo, wala nang nagawa ang Imperyong Hapon kundi sumuko ng walang arte noong Agosto 15, 1945. Sa wakas, tapos na ang ikalawang digmaang pandaigdig. Officially, kumalat ang balita ng pagsuko sa buong mundo, feeling blessed ang milyon-milyong tao. Pero ang tanong, paano naman nakarating ang chismis na ito sa Pilipinas, na halos 1 taon nang ghosted at walang kamuwang-muwang sa mga ganap sa labas? Ang eksena sa Pilipinas noong VJ Day o Victory over Japan Day ay masasabi nating it's complicated at sobrang gulo. Habang nagpa-party ang mundo dahil sa kapayapaan, dito sa Pilipinas parang hindi pa tapos ang shooting. Ang balita na sumuko na ang kanilang mahal na emperador ay baka i-scene zone lang o hindi paniwalaan ng mga commander na Hapones na nagtatago sa mga bundok o baka tanggihan nilang tanggapin na totoo ito. Dagdag pa rito, mayroon pa ring daan-daang libong sundalong Hapones na armado hanggang ngipin sa iba't ibang panig ng bansa. Ang paglipat mula sa giyera patungo sa kapayapaan sa isang bansang puno ng mga dayuhang armado at mga lokal na rebelding galit na galit ay parang paglalakad sa gitna ng mga landmine, isang maling hakbang lang, sabog ka. Sa mga pangunahing lungsod gaya ng Maynila, Baguio at Cebu, ang mga garison ng mga Hapones ay chill lang at kontrolado pa rin ang mga strategic na lugar. Wala kasing mga tropang Amerikano na papasok agad para tanggapin ang kanilang pagsuko. Ang resulta ay isang awkward na tensyon at isang ceasefire na kasing rupok ng feelings mo. Naghihintay lang ang mga Hapones ng formal na puwersa ng mga alyado para sumuko ng maayos habang pilit na pinapanatili ang kaayusan sa kanilang mga area para hindi sila resbakan ng mga Pilipino. Sa kabilang banda, ang mga Pinoy, kahit nakahinga na ng maluwag dahil tapos na ang gyera, ay nananatiling praning at takot sa mga armadong Hapones sa paligid nila. Mabigat ang hangin dahil walang nakakaalam kung anong plot twist ang mangyayari sa mga susunod na araw. At dito na papasok ang million-dollar question sa yugtong ito, sa biglaang pagbagsak ng gobyernong Hapon at sa pagiging MIA ng mga Amerikano. Sino ang magsasala sa napakalaking power vacuum o kakulangan ng kapangyarihan sa Pilipinas? Ang pamahalaang Commonwealth na nakabase sa Washington ay masyadong malayo at walang pisikal na presensya sa bansa para agad na i-manage ang sitwasyon. Ang puppet government naman na itinayo ng mga Hapones ay automatic na naging irrelevant at walang silbi sa mata ng mga Pilipino. Dahil walang malinaw at kinikilalang sentral na autoridad, ang Pilipinas ay naging isang open field kung saan ang iba't ibang armadong grupo na nabuo noong panahon ng pananakop ay mag-uunahan sa agawan base para makuha ang kontrol at ipilit ang sarili nilang bersyon ng kinabukasan ng bansa. Gaya ng tinalakay natin kanina, ang hukbalahap ang lalabas na may pinakamalakas na main character energy at pinaka-organized na squad sa lupa sa panahong ito. Habang ang mga Hapon ay busy sa pag-atras at pagtambay sa kanilang mga kampo para maghintay ng milagro, nakita ng mga Huk ang perfect timing para mag-flex. Bababa sila mula sa Sierra Madre at lalabas sa mga sakahan ng gitnang Luzon para magmarcha sa mga bayan at syudad, pati na sa mismong Maynila. Pagpasok nila sa mga lungsod, hindi lang nila tatanggalin ang mga memorabilia ng Hapon, kundi agad nilang kukunin ang mga government buildings, police stations at communication facilities. Sila na ang magiging de facto o feeling gobyerno sa maraming bahagi ng bansa. Isipin niyo ang malateleseryeng eksena kung saan sa balkonahe ng Malacanang o Manila City Hall, ang mga lider ng hukbalahap ay magtataas ng sarili nilang flag. Baka mag-declare pa sila ng bagong Republika ng Pilipinas, isang republika na superfan ng kaisipang sosyalista at hater ng mga imperialista.
Ang deklarasyong ito ay may kasamang mga pangako ng malawakang land reform, pag-angkin ng Estado sa mga industriya at pag-cancel sa impluensya ng mga dayuhan, lalo na ang mga kano. Sa mata ng mga magsasaka at manggagawang biktima ng mga Hapon at ng lumang sistema ng mga asyendero, ang mga hook ang magiging ultimate idols at tagapagligtas. Ang Pilipinas ay tatayo sa bingit ng isang napakalaking social revolution. Ilang linggo matapos ang opisyal na pagsuko ng Japan, dumating na rin sa wakas ang mga tropang Amerikano sa Pilipinas, pero late na ang mga lodi nyo. Dadaong sila ng payapa sa mga daungan ng Maynila at Subic. Huwag silang umasa na may sasalubong sa kanilang mga nagdiriwang na fans na nagpapasalamat, kundi isang bansang tahimik, maingat at parang scene na lang sila. Ang mga Amerikano ay hindi natitingnan bilang mga tagapagligtas na dumating sa clutch, kundi bilang mga post-war administrator na late na sa eksena. Ang main mission ng mga tropang Amerikano sa ilalim ni MacArthur na bumalik nga pero parang wala ng hype ay napakalinaw at technical lang. Hanapin, i-disarm at pauwiin ang mga sundalong Hapon at ibalik ang Commonwealth para sa freedom kuno sa 1946. Ang pag-disarm sa mga Hapon ay magiging isang malaking logistical challenge pero magiging smooth naman dahil susunod ang mga Hapon sa utos ng kanilang emperador. Pero ang second part ng mission ng Amerika ang pagbabalik ng power sa mga elitistang pamilya ng Commonwealth at ang pagpapanumbalik ng pre-war status quo ang siyang magiging mitya ng isang mas malaking gulo. Dito na magaganap ang isang matinding standoff na akala mo'y babago sa kasaysayan ng Asya. Haharapin ng militar ng Estados Unidos ang katotohanan ang maraming bahagi ng Pilipinas, lalo na ang mga bida-bidang gusali ng pamahalaan at mga bayan ay kontrolado na at hawak ng mga armadong miyembro ng hukbalahap. Mag-uutos ang mga Amerikano na ibaba ng mga huk ang kanilang mga armas at isuko ang kapangyarihan pabalik sa gobyernong Commonwealth na siyempre ay suportado ng US. Pero para sa mga hook na nagbuhos ng sariling dugo para palayasin ang mga Hapon habang ang mga Amerikano ay busy sa ibang panig ng mundo, ang utos na ito ay isang malaking sampal at amoy neokolonyalismo. Ang hindi pagkakasundong ito ay mabilis na lalala, parang away sa comment section na nauwi sa sakitan. Ang anumang pagtatangka ng mga Amerikano o ng puwersa ng Commonwealth na piliting disarmahan ang mga hook gamit ang dahas ay mauuwi lang sa putukan. Ang Pilipinas, nakakagising lang mula sa bangungot ng pananakop ng mga Hapon, ay agad na lulubog muli sa isa pang madugong labanan. Isang trahedya na magpipilit sa bansa na pumili sa pagitan ng dalawang magkasalungat na kinabukasan. Ang pagsiklab ng panibagong kaguluhang ito ay magkakaroon ng napakalalim at pangmatagalang epekto sa politika ng Pilipinas. Ang pinakaunang biktima, siyempre, ang kalayaan ng bansa. Sa ating pamilyar na kasaysayan, opisyal na binigyan ng kalayaan ang Pilipinas ng Estados Unidos noong Hulyo 4, 1946 bilang pagsunod sa Tidings-McDuffie Act. Pero sa ilalim ng senaryong ito, kung saan ang buong bansa ay nasa gitna ng isang matinding armadong rebelyon na pinamumunuan ng mga sosyalista, malabong ituloy ng Washington ang pagbibigay ng kalayaan sa petsang iyon. Ang paglipat ng soberanya ay ipagpapaliban ng walang katiyakan. Iangatwira ng Amerika ang gasgas na linyang ang Pilipinas ay hindi pa handa at hindi pa matatag para pamahalaan ng sarili nang hindi nahuhulog sa kamay ng mga komunista. Ang pangarap ng kalayaan na inasam-asam ng mga Pilipino sa loob ng 4 na dekada ay muling maglalaho sa kanilang mga kamay. Ang pagkaantala ng kalayaan at ang patuloy na presensya ng militar ng Amerika para labanan ang mga hook ay magpapabago sa takbo ng labanan. Para sa kilusang hukbalahap at sa kanilang mga taga-suporta, ang digmaan ay hindi na lang tungkol sa reforma sa lupa, kundi magiging isang ganap na digmaan para sa pambansang pagpapalaya. Sila ay magmumukhang mga tagapagpatuloy ng revolusyon ni Andres Bonifacio at ng Unang Republika na nakikipaglaban sa isang bagong yugto ng imperialismong Amerikano. Makikita natin ang pag-uulit ng malagim na Philippine-American War noong 1899, pero ngayon ay may mas modernong armas, mas malalim na ideolohikal na pagkakahati at sa gitna ng mundong naghahanda para sa Cold War. Ang mga Pilipino ay muling magbubuwis ng buhay laban sa dati nilang kaalyado. Ang senaryong ito ay parang copy-paste lang ng nangyari sa kapitbahay nating Vietnam. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga puwersang Viet Minh ni Ho Chi Minh na lumaban din naman sa mga Hapon ay biglang nagdeklara ng kalayaan, feeling independent yarn.
Pero syempre, bumalik ang mga Pranses para bawiin ang kanilang property kaya nauwi ito sa unang digmaang Indochina. Kung hindi pinalaya ng Amerika ang Pilipinas noong 1944, baka naging Vietnam ng Amerika na tayo bago pa man nauso ang totoong Vietnam War. Isang mahaba, magastos at hopeless na bakbakan sa mga masukal na kagubatan at palayan kung saan ang isang superpower ay hirap na hirap talunin ang isang kilusang katutubo na may malalim na hugot sa suporta ng mga magsasaka at pinapatakbo ng nasyonalismo at kaisipang sosyalista. Ang epekto ng walang katapusang digmaang ito ay hindi lang pang Pilipinas. Yayanigin ito ang buong geopolitikal na tsika sa Timog Silangang Asya sa pagsisimula ng Cold War. Ang Estados Unidos na pilit nagtatayo ng bakod laban sa paglaganap ng komunismo sa Asya, yung tinatawag nilang containment policy, ay makakahanap ng malaking butas mismo sa dati nilang kolonya. Ang Pilipinas, na pangarap nilang maging showcase of democracy at ultimate sidekick sa rehiyon, ay magiging isang malaking sakit ng ulo at epicenter ng kawalang katatagan. Ang atensyon at yaman ng Amerika ay mahahati sa pagitan ng pag-aayos sa Japan, pagsuporta sa kuomintang sa China at pakikipagbardagulan sa isang malakas na rebelyong kaliwa sa mismong pintuan nila sa Pasipiko. Kung sakaling nag-level up ang mga hukbalahap o kahit na makipagkasundo lang sila para magkaroon ng malaking say sa gobyerno, baka naging isang bansang may pamahalaang makakaliwa ang Pilipinas. Isang radikal na plot twist ito na maglalayo sa bansa mula sa impluwensya ng Washington. Baka hindi rin tayo sumali sa mga pa-membership na militar tulad ng SEATO. Sa halip, baka naging miyembro tayo ng non-aligned movement o mas malala sa paningin ng Amerika, naging outpost o BFF ng mga bansang sosyalista tulad ng Soviet Union at kalaunan ng Tsina. Ang pagkawala ng Pilipinas bilang pro-American na bansa ay talagang magbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ng Asia-Pasipiko noong panahon ng Cold War. Dahil sa pagbabagong politikal na ito, ano na ang mangyayari sa mga dambuhalang base militar ng Amerika rito? Sa ating kasaysayan, ang Clark Air Base at Subic Naval Base ang naging pinaka-importanting pasilidad ng US sa labas ng kanilang bansa na gamit noong Korean War at Vietnam War. Pero sa ilalim ng gobyernong kontrolado o naiimpluwensyahan ng mga huk, asahan mong hindi papayagan ang pagpapanatili ng mga basing ito. Ang Military Bases Agreement ng 1947 ay baka naging drawing lang at hindi kailanman nalagdaan. Kung walang Clark at Subic, ang kakayahan ng Amerika na mag-feeling bida at rumesponde sa mga krisis sa Asya at gitnang silangan ay siguradong lumpo. Mapipilitan ng Amerika na maghanap ng ibang mga lokasyon na hindi naman kasing ganda sa aspetong estratehiko at lohistikal. Pero sa kabila ng lahat ng madugong ganap sa politika at giyera sa senaryong ito, may isang aspeto na pwedeng ituring na mapait pero aesthetic na pamana, ang pagpreserba raw sa ating mga lumang bato at kultura. Gaya ng sabi-sabi, kung hindi lang nag-ala demolition crew ang labanan sa Maynila gamit ang mga dambuhalang bomba, hindi sana naging tambak ng abo at basura ang syudad. Ang makasaysayang Intramuros na puro pader, na may mga dambuhalang simbahan, palasyo at mga bahay na bato na pang-European ang datingan, baka buo pa ring nakatayo at hindi lang drawing. Ang Maynila, na dati ay bida-bida bilang perlas ng silangan, Pearl of the Orient, dahil sa ganda ng pagkakaimpluwensya ng Europa at Asia, hindi sana nawalan ng kaluluwa at ganda. Hanggang ngayon, baka rumarampa pa ang mga Pinoy sa mga totoong cobblestone ng isang buong Intramuros, hindi yung sa mga pinagtagpi-tagping guho na pilit nire-repair ngayon. Ang ating arkitektura at urban planning ay magiging sobrang yaman at makasaysayan na tipong pwedeng itabi sa mga lumang syudad sa Europa gaya ng Prague o Madrid. Yung mga mahahalagang resibo sa National Library at mga sining sa National Museum na naging uling noong 1945, sana ay napakinabangan pa ng mga susunod na henerasyong mahilig sa throwback. Ang identity nating mga Pinoy na nakaugat sa mga gusaling ito, hindi sana nakaranas ng ganitong klaseng amnesia at pagkaputol ng koneksyon. Ang Maynila sana ang naging ultimate tourist destination sa buong Asya, isang buhay na museo ng nakaraan na hindi lang basta display. Pero at ito ang pinakamabigat na tanong para sa mga feeling historiador na nag-aaral nito. Ano ba ang halaga ng mga magagandang building at lumang simbahan kung ang kapalit naman ay ang buhay ng tao? Ang mapait na katotohanan ay habang matatag na nakatayo ang mga pader ng Intramuros, ang mga taong nakatira sa loob at paligid nito ay tinitigok na pala ng palihim at maramihan.
Yung milyon-milyong Pinoy na posibleng dedo sa gutom, sakit at sa walang awang cleaning ng mga Hapon at sa susunod na madugong civil war ay masyadong mahal na presyo para lang isalba ang mga bato at kahoy. Ang perlas ng silangan ay baka nanatiling maganda sa labas, pero sa loob, isa lang pala itong dambuhalang sementeryo, isang magandang syudad na pinaninirahan ng mga kaluluwang kinalimutan na ng kasaysayan. Kaya naman mga kakasaysayan vibe, kapag tinitingnan natin ang desisyon ni Pangulong Roosevelt na kampihan si MacArthur at ituloy ang paglaya ng Pilipinas noong 1944, dapat nating tingnan ito sa mas malawak na anggulo, hindi lang sa surface. Ang kampanya para sa paglaya ay nagdala ng matinding pagkawasak sa bansa, lalo na sa itsura ng Maynila na naging parang puzzle. Marami ring buhay ang nawala sa crossfire ng mga Amerikano at Hapon. Pero ang alternatibong senaryo na pinag-uusapan natin ng pagkaka-bypass sa Pilipinas ay nagpapakita ng isang future na mas madilim pa sa nightmare, mas mahabang pagdurusa at mas nakakasira sa ating pagkakaisa. Ang pagbabalik ni MacArthur ay hindi lang basta simpleng military move. Isa itong surgical strike, isang masakit pero kailangang operasyon para tanggalin ang cancer ng pananakop bago pa nito tuluyang mategi ang buong bansa. Yung mga ganap noong 1944 at 1945, kahit gaano pa kasakit sa bangs, ang naging hulmahan ng modernong Pilipinas na kilala natin ngayon. Ang pagbubuwis ng dugo ng mga Pinoy at Kano sa Leyte, Lingayen at Maynila ay parang friendship goals na nagsemento sa alyansang hanggang ngayon ay kapituko pa rin sa atin. Ang sabay na pagdurusa at paglaya na ito ang naging shortcut natin patungo sa kalayaan noong 1946 at nagpumilit sa atin na maging isang demokratikong republika sa Asya. Ang mga malalalim na sugat ng digmaan ay naging mga peklat na lang na nagpapaalala na mahilig talaga tayong bumangon kahit paulit-ulit tayong ginagawang punching bag ng tadhana. Sa pagtatapos, alam naman nating lahat na sa pag-aaral ng history, walang puwang ang salitang sana. Hindi na natin mababago ang mga resibo ng nakaraan. Pero sa pag-analyze ng mga what-ifs o mga alternatibong plot twist, mas nagiging malinaw kung gaano kabigat ang mga desisyong ginawa ng mga bida noon. Kitang-kita naman na ang kasaysayan ay hindi isang diretso at boring na linya, kundi isang serye ng mga sangandaan kung saan ang isang maling liko ay pwedeng magdala sa atin sa isang multiverse na mas malala pa rito. Ang paglaya ng Pilipinas noong 1944 ay isang madramang kabanata na nag-iwan ng sandamakmak na abo, pero mula sa mga abong iyon, nagawa nating mag-rebuild kahit papaano. At iyan ang tunay na vibe ng ating kasaysayan. Salamat sa pakikinig sa isa na namang malalim na pagsusuri dito sa Kasaysayan Vibe. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang chika tungkol sa ating nakaraan.